Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat ng mga nakikinig doon dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Hatid ng Cathedral of the King Radio Ministry Program at ng DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kasama natin ngayon, kasama ko ang ating mga special guests. By the way, I am Ate Chat and my husband. Oh, syempre. Si Kuya Richie. So maraming salamat to sa pagsubaybay ulit sa lahat ng mga nakikinig nood through our Facebook streaming tsaka sa DZJV 1458. Special ho ulit ang ating interview session for today. Dahil, kita nyo naman. Meron ho tayong, actually, yung isa ho dito, itong katabi ko, nag-guest na rin ho dati. Pero sabi ko nga, ngayon nyo lang makikita yung kanyang, kung sino ba talaga tong Deacon John Mark. Narinig nyo lang yung kanyang boses. Ngayon, kasama na niya ang kanyang very beautiful wife na Sister Janice. Hindi ka, Ate Chat? So yun, si Deacon John Mark and Janice from our cathedral of the St. John the Divine in San Pablo, Laguna. Yes, tama-tama po, no? Kasi yung team po natin for today, medyo Deacon John Mark, Ate Janice, alam niyo naman, medyo mabigat yung ating topic for today, no? Ang team natin is nagmamahal kahit nasasaktan. Diba? Kaya pag hininga nga ako din. Bigla may naalala ko. Susubukan mo natin explain to para sa mga nakikinig sa atin. Kasi actually, pang-apat na episode na pinag-usapan natin about, anything to do about love. Kasi kung tutusin, hindi naman talaga tayo maubusan ng oras para pag-usapan ang pagmamahal. Pero for today po, very special yung ating focus kasi we have to face it. Hindi naman, sabi nga hindi naman talaga madaling magmahal. And minsan, or whether, depende siguro sa perspective nyo, minsan or madalas, may aspect na, sabi nga nila, love hurts or nasasaktan ka dahil sa nagmamahal ka. So, susubukan nating bigyan ng mga kasagutan, di ba? Ang concept na ito. Bakit nga ba pagka nagmamahal ka ng lubusan, saka ka pa nasasaktan? Ano mga kanting naaalala ko doon? Baka mapakanta pa si Deacon John Mark and Mami. Pwede. Di ba? Natin masasabi. May inandang kanta para sa atin. Pero sisimulan ko na. First question. In terms of, pag sinabi nating nasasaktan tayo pagka nagmamahal, ano sa tingin mo? Ano sa tingin nyo yung dahilan? Why we have to go through this? Bakit kailangan natin magdanas ng mga, sabi natin na mga nasasaktan yung puso natin, pagka talaga tayo ay tunay na nagmamahal. Siyempre. Talagang dapat ako sumagot yan. Kasi ako naligaw sa'yo eh. Saktan. Kaya na nga ba? Kaya na nga po. Maamin na siya. Busted? Parang ilang beses. Totoo naman mo yun. Talagang pagtutunay ka nagmamahal, masasaktan ka talaga. Kasi nandun yung word na mahal eh. Diba expensive siya? Kasi expensive yung mahal siya eh. Kaya nga yung mga asawa na minumura yung mga asawa nila, hindi nila mahal yun. Kasi minura mo eh. Kung mahal mo, diba? Kung mahal mo yan, hindi mo mumurahin yan. So sabi ba, bakit ako sabi, kailangan mo masaktan? Oo naman. Kasi para lalong ako, ilang beses niya akong inayawan. Teka, parang lulubog na ako. Ako pa rin yung kontrabigyan niyo. For your information, Max, 5 taon ko siyang niligawan. Wow! Oy, hindi yan ano. Hindi biro yan. Kasi, nakikinig kasi ako kay Lord. Nung last time, sabi ko sa kay Lord, talaga nakapag-deal na ako, Lord, kung hindi naman talaga siya sa akin, sakit talaga eh. Talagang yun yung sakit. Totoo talaga yun eh. Sabi ko, nasasaktan na ako, Lord. Pwede bang tanggalin nyo na? Oo, tanggalin nyo na. Kung hindi mo sa iba, tanggalin nyo na. Masakit na eh.
Sinasabi niya sa akin, napakalinaw. Hindi, sa'yo yan. Magiging asawa ko yan. So, biro mo yung word lang na yun ang pinanghawakan ko. So, sabi ko nga, bahala ka na. And then eventually, nakita ko, ganun pala talaga yun. Habang nasasaktan ka, lalong lumalalim ang pagmamahal. Kasi mahirap nang bitawan yun. Mahirap yun kasi may puhunan ka na. I'm like a diamond ba? Hindi ka lang Alis diamond na nga tayo dito. Kayo na lang, di ka, no? Kayo na lang, kayo na lang. Oo, yun sa akin. Napakaganda nga naman. Intro naman yan. Ganda ng love story. Ang dami niyang masasabi. Dami 5 taon eh. Unang tanong pa lang, dami niya nasabi. 5 taon pa yun. Pero napakaganda nga naman, sinasabi ni Digon Canmark na yung kaya ka na, pag sinabi natin nasasaktan, it's because there's really value to it. And ang kagandahan kasi niyan, lalo na pag mahal mo yung isang tao, di ba, hindi matutumbasan ng kahit na ilang oras, kahit na ilang minsan kailangan pang gumastos. Oo, di ba? Sa gastos. Mahal na mahal natin yung mga minsan natin. Hindi natin inaano yan, di ba? May cost talaga. It goes Mahal, far. mahal. Mahal, magmahal. So, based dun sa, di ba, 5 years mo siyang niligawan. Okay. So, bakit nga ba hindi mo siya sinagot ng 5 years? Sige, sagutin mo. Honest answer ba to? Honest Answer. Pagkukulang ba siya? Alam na ba niya yan? Baka di pa niya alam yan. May pagkakamali ba siya? Nagkulang ba siya sa pagiligaw? Naku, sagot ako dito, kontrabida talaga ang dating ko. Hindi, actually kasi, syempre naman minsan mga girls, so parang we're trying to set standards. Diba? Ikaw ba, adi siya these standards ka? So, kung sa ganung time na yun, medyo mayroon kasi akong ibang gusto. Pero hindi ko nasasabihin. So, ayun, meron lang nagkataon na meron akong ibang gusto. Kaya parang hindi ko naman syempre gusto. Intention na saktan siya. But, I cannot hurt him more kung parang sabi kong, okay lang, parang paaasahan ko. Diba? So, honest lang. Oo, So, wala siyang pagkukulang. It's just that, hindi yun yung focus mo. Ready mo bang marinig ulit? Sige lang, Sa bagay, naman siya eh, nag-transform Ready naman na siya. naman siya masaktan. Nag-transform siya eh, kasi ayoko ng mata. Ganon. Sakit. Ayun yun eh. Bali, macho na siya. Hindi, ano kasi, kailangan malaman yung age ko doon kasi very immature ka. 15 years old pa lang. Diba? Bata ko pa kasi. Kaya 5 years eh. Ayun. Tama po. Tama. Good din naman until now. How many years na ba kayo? Ipagsasama namin yon parang Kasi naging 5 years din 20 kami. years. Girlfriend, boyfriend. And then after that, matik, kasal na kami. Kasal na kami. Then kung sasama namin yan, gusto 20 years na. 20 years. Napakagandang ano yan. No? Actually, yun yung bunga nung pagka talagang sabi nga may cost involved. Kahit manasaktan ka. Pero after that, yung relationship that really lasts long are the ones that, kasi sabi natin na test by fire. Testing by fire. Testing by fire. Ang Pero, init talaga. diba? So, yun yung nagiging, diba, mas lalo mo pinapahalagahan pagka dumanas ka talaga sa butas ng karayot. Pero ito lang siguro yung gusto kong ituloy na question. No? Kasi, so, pag sinabi natin na kailangan ba talagang masaktan? Pagka tayo ay nagmamahal, ito ba hindi natin maiwasan? Talaga bang nandiyan yan? Is it really sabi nga a factor of being in love? Diba? So, yun yung unang question. Pero sunod ko na rin, Digon. Tsaka Janice, no? Now, ano naman yung maganda may dudulot nun? I think nasagot mo na yan kanina. Pero ano yung maganda may dudulot ng isang relasyon na talagang dumadaan sa ganong paghihirap na medyo may mga hurts na nararanasan? Okay na ba? Igo ka naman sa pinasagot. Okay. So, syempre, yung siguro kung sasabihin natin kailangan ba laging masaktan? So, syempre, definitely dapat Yeah. But part of any relationship, syempre, kailangan talaga minsan maramdaman mo rin yung sakit. Para, ano ba yung opposite ng sakit? So, doon mo naman nararamdaman mo, ano ba yung parang, pag naging okay na kayo,
merong, yung may circumstances na hindi kayo nagkasundo o nagkaroon kayo ng argument. But then after that, pag naayos mo, ano kapalit mo? Kumbaga parang... Baby, pag malalim na pagmamahal. Sorry. Parang ganun nga, no? After na mag-away, tapos pag na-realize yung tapos na, nag-okay na kayo, and then parang Sweet na. Pero magandang ano yan dito na Ate Janice kasi may nabasa ako or siguro nakita ko to sa Instagram or whatever. Pero yun nga, in a relationship, hindi mo talaga maalis yung alitan, yung ano. And the thing is, actually, it doesn't matter kung gaano kayo madalas mag-away. Kasi di ba, especially sa mga love songs natin, sinasabi is, ayaw mo na kasi it's not working dahil lagi naman kayo nag-aaway. Pero itong sa nabasa ko, sinasabi na toxic, no? Pero ito sa nabasa ko, very ano siya I think it has a truth to it kasi it doesn't matter how many times you fight. What really matters is how you reconcile. How you forgive. How you forgive. So I think yun yung isang napaka-importanting halaga. And actually, yung forgiveness, sabi nga, di ba, it wipes away all the pain. So, yun siguro yung ano. But anyway, Dico, yun, since sa question na ano bang magandang may dudulot nun? Diba? Kung sasaktan ka lang rin naman, di ba, in our culture today, ayoko na. Ibahin na lang tayo. Parang ano yan. parang pag-weights din yan eh. Pagpapalaki ng muscle yan. Pag hindi mo naramdaman yung sakit, hindi tumama yung muscle mo. Hindi mo didevelop. Diba? As long as nakakaramdam ka ng pain, merong gain. No pain. No gain eh. Diba? Mas masama nga pag wala na nun. Ibig sabihin, baka hindi na kayo nakikita. Wala na kayong communication. Kasi opposite naman tayong tao, hindi naman tayo pareho eh. Unang-una, babae sa lalaki, hindi talaga tayo magtatagpo in some point. Pero isa lang lagi yung kung saan tayo magtatagpo, mahal natin isa't isa eh. Lalo na pag may anak. Yung anak, yung magiging lalong magbaband nun. Kahit nasasaktan yung isa't isa, yung mga anak mo, di parang, hindi na tayo selfish eh. Sa kanila na lang. Patawa na tayo, let's move on. Kung meron ulit bukas, di go. Pero, bobo na din. Mahalan na din tayo. Tayo baby, para tayo. Pasensya na. Pero iba, sa ibang couple naman yun, kapag depende kasi dun sa intensity ng pain that you cause sa isa't isa. So depende kasi yun. Pero kung for us, sa amin, so actually, mga simple things na naman yung pinagtatanong. Pero kung siguro sa iba na medyo mas mabigat yung kanilang mga pinagtatalunan o pinagkakawayan. So, syempre, masakit din yun in both sides. Dahil na kung halimbawa, let's say, in a situation ay mas matindi yung weakness ng husband compared dun sa wife niya. So, kung yung wife, kung ang tendency niya is unawain, mahal kasi niya, ganun. Pero pag sobrang sakit na rin, sabi nga minsan, pag yung babae hindi na doon umipinig, parang iba na, kumbaga dapat matakot na yung lalaki kasi ibig sabihin, manhid na siya dun sa pain. So, para bang, na siya, wala na siyang pakiramdam, parang sakit. Kung ganyan, patatanggapin na naman. So, para bang wala na siya sa point na ayusin yung problem. So, ano yung maipapayo mo doon sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon na they are in a painful relationship? Ano kaya? Or especially pag kayo, sabi mo parang nagkakaroon na ng manhid na. Siguro, ayun na, in the brink of giving up. Anong pwede nating i-ano sa mga ganong situation? For me, ang una dyan, syempre, you have to ask yourself na, kumbaga, ano bang mali? Ano bang naging problema? So, kailangan kasi malawak yung understanding. And then, for me, it's very important na mag-reconcile mo na kayo. Make sure na you have the best relationship with the Lord para ma-heal kung ano yung problem mo sa isa't isa. Kasi kung wala si God talaga at the center of everything, syempre ang tendency talaga magpo-fall tayo. Right. Yan din talagang payo sa akin nung kinasal kami.
sabi sa akin ng mga aming ladies kasi nag-shower sila, nagpa-bridal shower. Alam nila si Kuya Richie ang aking mapapangasawa. Alam mo ba, one of the advice sinabi, kapag may kinaiinisan ka daw sa asawa mo, ang una mong kakausapin, hindi mami mo, daddy mo, best friend mo, hindi rin siya. Ang kakauna mong kakausapin si Lord. Yes, magsusumbog lang, ano? Oo, ganun ako eh. Ganun ako eh. Oo. Ganun na! Nagka-quiet time. Para mas marami kaming may isusumbog. Nagko-quiet time talaga rin ako eh. Kaya pala. Sino kaya pinakasumbongero sa Sige, ano na kayo? Alam mo, pag-bisa dito daw yun, pag nagkaroon kasi kayo ng, halimbawa, nagkahiwalay kayo, una doon, naghiwalay kayo ni Lord. Kasi kung hindi sira ang relationship nyo kay Lord, hindi mo mangyayari yun. Kasi laging ipapalit ni Lord sa inyo yung vow. Yung vow, kasi mahalaga yung vow eh, na sinumpaan mo sa harap ng Diyos. Kasi lalo sa amin, clergyman kami. Diba? Clergyman ka. Para bang, naman nun, kung doon lang di mo maayos. Eh, yung mundo nga, inatang na sa'yo ng Diyos, i-reconcile mo eh. Eh, tayo, yung tayo, hindi natin maayos. So wala, kailangan natin ayusin. Kailangan natin busin at mag-move on. Nalala ko yung sinabi ni one of our priests yesterday. Sabi, di ba, pag nagka-problema kayo ng asawa mo, ang sabi mo, di ba pinili ka ng Diyos para sa akin? So, i-remind natin yung isa't isa. Ikaw, pinili ni Lord para sa akin. Saka, ang napakagandang rin yun. Kasi, kumbaga, ano ba to? Medyo nawala sa isip ko. But, no, I think very important na somebody really has to initiate yung reconciliation. Tama. Siguro sa amin, no, ang ano ko dyan is that somebody has always be the one to say sorry. Very important yun, Digon. Tama, no, totoo yun. Di ba nauna? Totoo yun. Totoo yun, mag-sorry. Pwede niya akong tulugan. Ano po yun? Lalo na pagpagod siya. Ouch. Kaya pag-isip ko naman sa umaga, tapos nasamahan pa ng parang nanaginip ako. Ako naman yung tampong-tampo talaga. Pero tama yun. It doesn't matter to who. The important thing is somebody has to say sorry first. I think yun yung isa sa mga kailangan natin maintindihan, no? Kung talagang gusto natin na mag-reconcile, kailangan, especially in a relationship, especially for married people. And kahit sa mga boyfriend-girlfriend, kailangan as early as in that stage of your relationship, practicing niya, di ba? Diba? So, very important. Tapos, ito pa, idagdag ko lang din. Again, napanood ko rin to, no? Sa isang pelikula. Sabi nga, di ba? Ang daming time ni Kuya Richie. Sabi nga, minamahal mo, I love him for all the good things that he has done. And I think yun yung isa sa mga kailangan natin maintindihan. Na yung focus natin is mas nangingibabaw yung good things of our relationship, because madali kasi talagang lalo na pag kaya arguments na mabigat, pera ba yan or whatever, minsan nawawala yung focus mo dun sa yung relationship, kaya madali mag-iba. Pero kung laging nangingibabaw na pera lang naman yan, if ever, o kung ano man yan, babalik naman yan, diba? So, siguro yun din yung kailangan natin Now, Ate Kat, meron pa bang question? Anyway, Ito na. last question para sa Last na agad, pwedeng. Oo nga, joke. Ibalik, Digon, magkakaroon tayo ng part 2. What? But anyway, so, syempre tayo, we're children of the Word of God. So para sa inyo, anong salita ng Diyos ang may babahagi nyo na angkop sa pagkakaroon ng matibay na pagmamahal kahit kayo ay nasasaktan? Para ho sa mga listeners natin, anong verse yun sa scriptures? Naganda kami dito. Siyempre yung 1 Corinthians. Love scripture. 1 Corinthians 13, verse 4. Sabi dito,
Yes. Ako muna. Pina-practice Mo ba? natin kanina. Papatayin mo ba? Hindi naman. Love is patient, Yes. Love is kind. is not jealous, Love does not rock and is not arrogant. at syempre, yung pinakahuli, sabi nga dyan, bears all things, Believes all things hope all things, and endures all things. and Love never fails. Oh, napakagandang ano yan. Reminder, para ho sa inyong mga nakikinig nood sa amin, yun ho talaga yung 1 Corinthians 13 pagdating sa pagmamahal. Hindi ho nagsusugarcoat yung scriptures. Nakalagay ho doon, bears all things, endures all things. At the end of it all, love never fails. Unfortunately, sana ho, mas mahaba pa yung oras natin. Napakaganda yung kwentuhan natin. isasabihin pa ako eh. Okay na. Sorry, nasa convocation tayo dito eh. But anyway, Okay na po. so, we're at the end of our interview, but thank you, Deacon John Mark, Ate Janice, for gracing our program. But hopefully, definitely, we will see them again so in future episodes. But maraming salamat to sa pagtangkilik na itong ating interview session dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Dito lang ho magtatapos panandalian, but we'll be sure to see you again. Ako po si Kuya Richie. Ako naman si Ate Chat. Ako po si Deacon John Mark. Okay, naging babae ba yung pangalan mo? Tama naman. Si Janice. Dito po ulit sa Kape, Kwento at Kaalaman, TZJV 1458, Radyo Carabarzon. We'll see you again next time. You put your love in our hearts and made us right in your sight. You gave your only Son that we might live through Him. And as He gave His life for us, we'll live our lives for others. Great is your love. Your love in us gives. Your love in us forgives. Your love in us heals. Your love in us builds. Your love in us empowers. Your love in us conquers. Your love never fails. You put your love in our hearts and made us right in your sight. You gave your only Son that we might live through Him. And as He gave His life for us, we'll live our lives for others. Great is your love. Your love in us gives. Your love in us forgives. Your love in us heals. Your love in us builds. Your love in us empowers. Your love in us conquers. Your
gives. Your love in us heals. Your love in us builds. Your love in us empowers. Your love in us conquers. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Hello po mga kakibat. Ngayon, meron akong very special guest. Isa sa mga pinakamagigiting, pinaka-committed, pinakamabuti na deacon ng aming simbahan, si Deacon Steve. Hello, Deacon Steve. Hello, Doktora. Wala akong sakit, ha? Opo. Iba naman po ang topic natin ngayon. Yes. Hindi naman po about health. Okay. So, ayan. Actually, may naka-line up po ako na iba't ibang mga katanungan po sa inyo. Okay. So, ayan. So, para po sa Pwede unang... bang bumati sana? Ay, sige po. Bati po Hello, kayo. people of God. Yes, ayan. Para showbiz, ha? Showbiz, no? Ayun po. Okay. So, para po sa una po nating katanungan, no, i-complete nyo po yung statement. Oh, fill in the blanks. Yes, Ako. fill in the blanks tayo. Okay. So, thankful ako kay Lord kasi... Okay. So, thankful ako kay Lord kasi it is always a great day. Amen. Okay. Every time we wake up, it is a great day. And I believe na because we have a great God, will be doing great things in and through our lives by the power of the Holy Spirit. Kaya parang minsan parang tamad kang gumising, pero we realize na gift ni God yan eh. Yes. Na God has given us another day to live for His glory. Ganon. Kaya sabi ko nga doon sa mga miniminister, pag kayo ginising nung kung sino man, pasalamat kayo kasi buhay, may buhay tayo. Yun. Amen. And it's not just an ordinary day, but it is always a great day. Amen. Amen. Parang ano may ko-connect natin yan dun sa sinabi kanina ni Patriarch, di ba? Yung reminder niya na God's mercies are new every morning. Yes. I mean, gusto ko nga yung kanta, pag-ibig mo ay hindi magmamali. Amen. Awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Alam mo, most of the time, kinakanta ko yan as parang wake up call. Yung wake up na pagising mo sa umaga, yun naman talaga ang mag-greet sa'yo eh. It's not yung unan mo or yung makikita mo sa room mo, but it's God saying good morning. Amen. And this is my love for you. No? And I have something for you. Ganon, excited ka, maging surprises ng gagawin ng Lord sa'yo. Yeah. Amen. Napaka-powerful ng binahagi niyo, Deacon Steve. Talagang marami tayong ipagpapasalamat sa Amen, Panginoon. yes. Kaya naman, moving forward, dun sa second question natin, huwag po kayo mag-alala, hindi naman about sa sakit or sa health. Ayun. So, para naman po sa second question po natin, para kanino naman kayo nagpapatuloy? Parang pang Miss Universe na. Yes. Thank you for that Thank you for that wonderful question. Anyway, ina-analyze ko, marami akong pinagdaan ng mga tough times, ganun. Sa pamilya, sa na bakit hindi ako sumuko. Yes. Ganun. Kasi na-realize ko, kapag sumuko ako, I will not give glory to God. Yes. Pag sumuko ako, I will be relying kasi sa capabilities ko, sa mga taong inaasahan ko, meaning parang zero na, gano'n. Pero hanggat hindi ako sumusuko, ibig sabihin, I put my trust in God. So, kung babalikan natin yung tanong mo, I would say na ano yung tanong na nalimutan? Para kanino po Para kayo kanino nagpapatuloy? for the glory of God.
Kumbaga, hindi ako susuko, hindi ako magkukumit ng suicide, no? Kahit sa mga pinagdaanan kung merong reason na pwede ka nang magpakamatay, gano'n. Pero, na-realize ko na if I do all these things, hindi ko nabigyan ng glory si God. So, yun ang ko na kapag tayo ay hindi sumusuko, meaning we're waiting on what God can do, then praise God. He will prove Himself true. Amen. And worthy of our trust. Amen. He will not And fail us. yung mga sinagot niyo po, actually, mukhang connected dun sa third question po Wow! natin. Galing naman talaga ni Deacon. Lord! Parang na-predict nyo ata. Leading ng Holy Spirit. Na-predict nyo ata yung third question. Kasi yung third question po natin is, ano yung pananampalataya para sa inyo at bakit kayo nananampalataya para sa Panginoon? Baka lang po may maidadagdag pa kayo bukod sa mga naikwento ninyo. Well, isang natutunan ko, ang pananampalataya hindi based on feelings, but it is really commitment. So that even at times you don't feel like God is around, yes, you will still choose to believe. Because God will always be around. Kumbaga, ang nagsasabi lang ay yung sarili ko na wala na si God, nabando na ka na, ganyan, or hindi ka mapapatawad. Alam mo, there was a time na gano'n ng thought na pumasok sa akin. Huwag ka nang humingi ng forgiveness sa Lord. Parang kasi, puro condemnation. Oo, kasi hindi ka na niya patatawarin. Paulit-ulit mo namang ginagawa yan eh. You know, bigla nang ngusap ang Lord sa akin, Steve, kaninong thoughts yan? Yan ba'y nagmumula sa akin? Of course not. So, pagka-realize ko nun, Lord, sorry, doon sa nagawa ko. Nare-rebuke agad. At the same time, talagang lapit na agad kay God. Yes. Kasi kung hindi ko gagawin yon, ano mangyayari? Unti-unti, magdi-drip away na ako eh. Kasi condemn ka na, nahihiya ka na sa Kanya, no? Pero doon mo ma-realize na lalo kang hahabulin nga ni God eh. Lalo kang i-reach out. Ganun. Parang yung silent na action na pinakita ni Bishop. Yes. Exactly. Oh. Yes. And at the same time, hindi lang sinasabi ko sa mga inmates, no? So, alam nyo ba kung bakit kayo nandito sa kulungan? Hindi para kayo ipahamak ng Panginoon. Kundi kayo ay gusto nang iiwas ng Lord sa kapahamakan. Kumbaga, nung nasa labas kayo, para naglipa na kayo dyan, you can do anything, daming no? temptasyon. Now, God is saying, stop, tama na. Hahaputin ko na kayo bilang mga lost sheep and then gather you into one fold. And dito sa kulungan, dito niya matututunan ang aking mga aral, aking mga prinsipyo, para pag handa na kayong lumaya, alam niyo na ang magiging direksyon niyo sa buhay niyo. Yun, yung ganong klase ang pananampalataya na talagang itinuturo ko rin sa mga inmates na hindi sa feelings, hindi commitment, at the same time, dahil sinabi niya eh. Yun lang. God said, ganun. Yun na. God said, I am His child, then I am His child. God said, I am forgiven, then I am forgiven. Yun lang. I don't have to feel anything na, naku, parang feeling ko yata, hindi pa yata napatawad, di ba? Yes. Pero we just hold fast sa promise ni God. Amen and amen. Yeah, don't rely on the feelings. Kasi feelings fluctuate up and down. True. Di ba? Ayun. Opo. Ayan. So, para naman sa ating panghuling katanungan. Wow. Mayroon fourth. Usually, yung mga nagre-require ng mga maiikling sagot, yun daw yung mas mahirap. Pero I'm sure kayang-kaya niyo to, Deacon Steve. So for our last question, ilarawan ang pagmamahal ng Panginoon sa isang salita. Isang salita. First. Interesting. Yeah, first. Why? Unang-una, minahal niya ako bago ko pa siya mahalin. Ganda nun. Minahal niya ako kahit ako kakalat-kalat, siya yung nag-reach out sa akin. First. Tapos siya din yung unang nagpakilala na kung sino ako. Hindi na niya ako kaaway, kundi anak niya ako. And siya yung nagsabi sa akin, father mo ako. Hindi something, but father and you are my child. The first. Kaya dapat tayo din, si God ang first yan, sa buhay yun ang natin. balik. Kung
tayo ang first kay God, then ang balik naman, He should be Yes. first also in our lives. Amen. Deacon Steve, nakaka-inspire. Maraming salamat. I'm Yes. sure lahat ng mga kaakibat natin na Yeah. nakikinig-nood ngayon, marami din silang Ako, natutunan nagpapasalamat from you. din na na-invite uli ako. Ay, for sure I would naman po, love hindi to. po ito ang pangalawa at I panghuli. would love Meron to. pang mga susunod. Yes. Gugulatin na lang po ulit namin kayo. Okay. Ayan. And very exciting kasi we're in the midst of the Go Forth convocation, no? And we can do this. Yes. And what an exciting experience, no? Yes. And for us to be able to minister sa ating mga, kaya mga kapatid, hang on lang, wag susuko, wag bibigay. Okay, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Amen. Kahit hindi natin nararamdaman, panghawakan natin ang salita ng Diyos kasi unang-una, God will always be there for us and He is true to His words. He will not fail us. Amen. Amen. Maraming salamat, Deacon Yes. Steve. Thank you din, Doktora. Wala po tayong pinag-usapang sakit. God bless. Bye-bye. In the silence of the evening, in the heat of the day, in the midst of believers, I heard a voice say, get out of your comfort, step outside the door, walk on deep waters, and miracles will soar. For I have equipped you and prepared you to go forth to the busy world. Go forth to the mountains. Go forth to the darkest town. In the broken parts and places, go forth, I am with you. Fear not, I will cover you. For I am your God, and you are mine. In moments of fear and doubt, in times of disbelief, in moments of lack and want, His goodness keeps running after me. Get out of your comfort, step outside the door, walk on deep waters, and miracles will soar. For I have equipped you and prepared you to go forth to the busy world. Go forth to the mountains. Go forth to the darkest town. In the broken parts and places, go forth, I am with you. Fear not, I will cover you. For I am your God, and you are mine. For where God guides, He provides. He's very good to me. Where God guides, He provides. His mercies I see. Where God guides, He provides. He's very good to me. Where God guides, He provides. His mercies I see. Where
Where God guides, He provides. He's very good to me. Where God guides, He provides. His mercies I see. Where God guides, He provides. He's very good to me. Where God guides, He provides. His mercies I see. Go forth to the busy world. Go forth to the mountains. Go forth to the darkest town, in the broken hearts and places. Go forth, I am with you. Fear not, I will cover you. For I am your God, and you are mine. And you are mine. Gustong-gusto ko talaga yung theme natin ngayon, Kuya Richie. I really love it. But yeah, napakagandang topic, Tichat, and very good insights that we got from our interviewees today. Particularly nga no, kay Deacon John Mark tsaka kay Sister Janice, and mukhang nabanggit na nila yung kanilang love story, di ba? And I think ang pinaka-takeaway ko talaga is that pagka sinabi natin, when we talk about love, there's always that element of like a sacrifice, no? And I think that's the message. Yun talaga yung message natin for this, na there's always something good when we sacrifice ourselves para dun sa mga minamahal natin. Kasi yun din yung binigyan example ng ating Panginoon, di ba? The sacrificial love of God, wherein He gave His only begotten Son, and even Jesus Himself, no, He gave His life, binigay niya yung buhay niya para sa atin. So, hindi naman ibig sabihin na parang nagiging martir tayo or nagpapakamartir tayo for love, but there's a truth also, may katotohanan din na pagka nagmahal ka, talagang may sakripisyo kang kailangan pagdaan. And minsan nga, di ba, actually, we call it sacrificial, pero actually, pag mahal mo yung tao, yung sacrifice na yun is your joy. Di ba? Hindi siya nagiging Yeah. yung parang buhay na buhay sa'yo yung pagmamahal na yon, yung pag-sacrifice na yon, and you enjoy that you give your life, and that you are, setting aside your time, setting aside your effort and resources. Di ba? Sabi nga ni, mahal magmahal. Oo nga eh. Tsaka, di ba, sabi ni, pagka minura mo yung asawa mo, hindi mo mahal yun. Tama naman. Yan na reminder sa ating mga nakikinig doon. Kape, kwento at kaalaman. Hindi, tsaka maganda yun natin chat kasi good point din yun. Especially, siguro sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang mga relationship. Di ba? Boyfriend, girlfriend pa lang. So I think it's very important yung respeto, no? At the onset, at the start of your relationship, yung sa early stages pa lang ng relationship, talagang dapat that's something that a couple would always keep as an important part of the relationship, yung respeto sa isa't isa, 'di ba? Kasi especially when you get married, no, mas nagiging intense kumbaga yung relationship, and kasama din doon syempre yung mga disagreements, nandoon yun, pero in spite of disagreements, dapat talaga yung respeto nandiyan dyan, no? Hindi dapat nawawala yun, and yun yung tunay na pagmamahal. Oo. At saka, diba? Parang ako, sa'yo. Kay Kuya kasi yung respect. Anyway, Ate Chat, maganda rin. Medyo baka maubusan tayo ng oras, but napakaganda rin ng insight. Gusto ko lang i-call out din yung yung interview ni Deacon Steve.
Thank you, Doc Grace, for Yung, interviewing Deacon Steve. Narinig baka, ni pagka si, pagka si Deacon Steve talaga yung ating interviewee, alam mong alam mong maraming mapupulutang aral sa mga thoughts, no, sa mga principles na sinasabi niya. And I think yung pinakaano nga doon, napakaganda nung sinabi niya about yung why he continues to just go on, no, to move on, to push through with life na despite sabi nga niya may mga times talagang he feels emotionally nakakaramdam siya ng sabi nating sadness or maybe even depression sa buhay niya, but talagang he kept on going. Alam naman natin siguro dun sa mga ibang nakakaalala, no? Yung meron tayong isang episode na si Deacon Steve yung ating guest. And yung kanyang life story is really very, very, yes, very interesting because si Deacon Steve ay isang single parent na father na ama. Although medyo rare yung ganong situation na yung ama yung single parent. Pero I think ang message ni Deacon Steve is that if you know kung gaano ka kamahal ng Panginoon, diba? Baka sabi nga niya, kung mahal ka ng Panginoon, paniwalaan mo 'yon. 'Di ba? Kung alam mong kung sinabi ng Panginoon na forgiven ka, then paniwalaan mo 'yon. Kahit na minsan pakiramdam mo, 'di ba? Iba yung pakiramdam mo na feeling mo nako-condemn ka or what. But and I think that's very important, no? And pagdating sa pagmamahal, ganun din. 'Di ba? Pag mahal mo isang tao, kahit na may alitan kayo minsan or may konting disagreements, no? Pagkamahal mo, mahal mo. Hindi dapat 'yan tinatalikuran. 'Di ba? Ako, ang gusto ko sa sinabi ni Deacon Steve is every day is a great day in the Lord. Kasi syempre, alam mo naman natin na marami tayong napinagdadaanan sa isang linggo, lalo na sa isang araw nga lang 'Di ba? Ang dami-daming challenges, ang dami-daming tests and trials na kung mahal mo yung isang tao, kung mahal mo yung pamilya mo, ibibigay mo yung best mo, 'di ba? At kahit hirap ka, meron kang makukuhang mensahe kay Deacon Steve dun sa interview niya na today is a great day. So, kahit ano yan, paggising mo pa lang sa umaga, pag naisip mo yung blessing na buhay ka, ginising ka ni Lord, di ba? Kaya ka ginising ni Lord kasi may purpose ka. So, every day can be a great day dahil meron tayong purpose. Tsaka meron tayong mahal sa buhay. At meron din nagmamahal sa atin. We do it for the people we love and for the people who love us. So, Amen. Thank so you. napakagandang topic. Thank you sa ating mga interviewees. Syempre yung mga kanta rin natin, no, yung kanta ni Deacon John Mark, and of course yung Go Forth na theme natin, na theme song natin. Thank you to all our artists, Deacon Mon, Deacon Francis, and of course Deacon John Mark dun sa pag-render ng song na yon. But I think it's unfortunate na again we're at the end of our program, pero next week napakaganda ng ating topic dahil sino yung i-remember natin or sino yung i-honor natin next week, Ate Chat? Siyempre, ang mga guro dahil we're celebrating World Yes. Day. Sa mga guro all over the world. Exciting kasi meron namang bagong pakulo ang KKK o bagong host. Sino kaya? Abangan nyo. Before that, of course, meron tayong isa-celebrate. Babatiin natin si Nenny Magtibay. Ninang natin sa kasal. Happy birthday. Yes. Tita Nenny, Ninang Nenny, happy birthday. And Sister Alice Villavicencio. She also celebrated her birthday itong week na to. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators. And I hope you have a beautiful celebration with your family. And namin lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang mga anniversary. Yan. And we also would like to thank you lahat ng mga nakikinig dito sa KKK, Kape, Kwento at Kaalaman. Kung meron po kayong natutunan, kung meron kayong nais din i-share tungkol sa ating topic
na nagmamahal kahit nasasaktan. Bukas po ang ating phone line para tanggapin ang inyong mga comments, suggestions, and stories. Malay nyo, ma-feature pa ang story ninyo dito sa KKK. Kuya Richie, magpapaalam na ba tayo? Unfortunately, we have to, Ate Chat, but of course, magkikita po ulit tayo next week. Again, ito po si Kuya Richie. Ako naman po si Ate Chat. Binabati kayo ng isang mapagpalang hapon at sana maging maganda ang inyong linggo. Bye! By the way, Kuya Richie, alam mo ba, for sale ang Kape, Kwento at Kaalaman mugs. Yung binigay namin nung Father's Day, yung KAPE, Kape, Kausapin ang Panginoon Everyday. O makikita nyo yung picture dyan mamaya. So it's on sale for 150 pesos only. Makita nyo yung details paano mag-order nitong napaka-cute at napaka-inspiring na mug. Kausapin ang Panginoon everyday para ma-remind tayo araw-araw na nangungusap ang Panginoon at kausapin din siya araw-araw. Ito pala, hindi lang ito magandang cup for sale ha. So ito rin, lahat ng proceeds ay mapupunta sa fundraising ng aming church building. Thank you so much po at sana makapag-order po kayo ng KKK mugs. We are thrilled and pleased to share these amazing products to you from Global Tech Automation Incorporated that brings comfort, convenience, security, and safety of your properties and to your loved ones. Discover the features and benefits of the products and solutions. If you are interested in learning more or to purchase these products, feel free to reach out to us at marketing@globaltechville.com, telephone number 0905-991-1252, and or www.globaltechville.com. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon.